Ladies and gentlemen, good morning to everyone. Welcome to our webinar entitled Peace Education and Human Rights Workshop for Teachers. Our event for today will surely give us a lot of learning about rights as a human being. It's also the importance. Not only, we'll also learning in how we can implement the peace in order to our classes. So please sit down, relax, and enjoy the rest of the morning. And make sure you have a glass of water dahil sa sobrang init ng panahon ngayon. By the way, it is our delight to be your host for today for the informative seminar. My name is JC Camya, the LTS cadet of NBS College, and I am so very happy to introduce to you, all of you, my very charming co-host, Miss Grace Logro. Miss Grace, good morning. Hello, Jake. Good morning. Good morning, everyone. I am also very happy to be co-emceeing today's event with you as well. Welcome once again to the Peace and Education and Human Rights Workshop for Teachers. We hope you will find the program we have lined up for you very engaging, fruitful, and enjoyable. Thank you. And with that, to kick off this morning's program, we are pleased to have with us Mrs. Cynthia G. Gomez, Principal 3 of Masambong Elementary School for our welcoming remarks. Hi, good morning. Pinasasabi po ni Ma'am Gomez na maya-maya na lang po siya kasi nahirapan po siyang makapasok sa link. Inaayos pa po niya yung kanyang So, pwede daw po mamaya na lang siya. Thank you po. Yan. So bago yan, partner, good morning sa ating mga teacher from Masambong Elementary School. We are happy to meet you kahit virtual lang po, and we are the student. We are the first year student of NBS College of NSTP class. We have, halo-halo po kami dito. We have LTS and CBATS. And kamusta po kayo dyan? Isa nga pong malaking ngiti naman po sa hindi po namin kayo makita. Iba po kasi naka-close cam. Pwede po ba namin makita yung mga big smile ng mga teachers natin from Masambong Elementary School? Yan, para gusto namin makita yung energy. Yung mga pwede po mag-open cam, baka po pwede po namin kayo makita. Oh, ang ganda naman. Ang ganda naman po. Good morning po sa inyo lahat. Aside from waiting po tayo sa ating principal, partner, ano yung ina-expect mo or yung mga learnings na gusto mong matutunan dito ngayon sa webinar natin? Siguro, kung ano pa mismo yung deeper knowledge na pwede nating malaman sa human rights. Kasi ang dami ko, feeling ko nakikita na hindi pa ganun ka-familiar sa mga rights na meron tayo. So sana maturuan, hindi lang yung mga bata, pati din yung mga teachers so they can share it to their students. Para ma-share yung knowledge, hindi lang, like, hindi na siya, parang closed lang. Kasi feeling ko kakaunti lang yung nakakaalam eh. Right, partner? So, pares lang tayo, partner, expectation ng gusto malaman dito ngayon sa webinar. And I think, excited na tayo ngayon, no? Para makilala yung ating speaker. Yes. And for that, na ba kayo lahat? Parang hindi natin narinig yung mga student ng NBS College from NSTP class. Isa nga po diyang hello, hi, sa aming mga cadets. Hi. Hello po. And good morning. Good morning. Ngayon, partner, sobrang init ngayon, no? Pero feel ko, yung init ngayon is hindi init ng panahon, kundi init na excitement sa webinar natin ngayon. Sabi ko nga magdala ng baso na may tubig, pero wala akong ngayon dala, partner. So I think kailangan akong kumuha para mawasan yung init. Pero partner, excited ka na ba? Yes, super excited, of course. Excited na rin ako. And I think yung mga teachers natin and yung mga co-cadets natin is excited na for today's webinar. Kahapon pa sila nag-aantay, I'm sure.
Pare-parehas tayo actually. Yan. So, ayan, habang naghihintay po tayo, go lang, baka gusto niyo pa po mag-freshen up or something. Gawin niyo na muna ngayon. Thank you! Now, habang hinihintay po natin ating principal from Sambong Elementary School, let's introduce our guest speaker for today. And I'm sure ready na kayo at excited na din. Excited na din kami. No? It's time for us to share with you the importance of deeper knowledge towards our human rights. We will also show how peace education can be managed despite our challenges we may face. Our dear teachers, cadets, our guest speaker was a former public school teacher and also taught in economics in Aralao High School for more than a decade, and he was awarded as the most outstanding social studies teacher in Manila in 2003. He was also elected as the faculty club president from 2009 and 2011, and one of the founder of the former Secretary General of the Teachers Dignity Coalition from 2006 and 2010. Also a facilitator, trainer, and amenities international Philippines or Pilipinas from 2004 or 2006, and also was an Order of Peace Human Rights and modules of Sulong or Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, an organization advocating human rights and international humanitarian law. In 2004, he was recognized by UNESCO as NET because of his contribution in promoting peace and human rights. In 2013, he was appointed by the former President Benigno S. Aquino III as the chairman of the board head of Agency Bureau of Direction Office of Transportation Cooperative, one of the attached agency of the Department of Transportation. In January 2017, he started to be part of human rights and promoting Office of Commission on Human Rights as a supervising training specialist. Currently, our speaker is the president and CEO of certain Center for Teacher Development Human Rights Incorporated. And now, let's give a round of applause and welcome to our first guest speaker and guest speaker for our today, Mr. Melchor B. Cayabyab. Maraming salamat, Jake and Grace. Naririnig ako, Jake and Grace? Yes po, sir. Okay. Yes po. Okay, maraming salamat. Isang mapagpalayang pagbati po sa lahat. Sa ngalan ho ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao, ay nagpapasalamat kami sa imbitasyon sa amin ng National Bookstores College, ng ating kaibigan din na si Professor Marlon Silbosa, na magbigay ng pagtalakay hinggil sa usaping kapayapaan, karapatang pantao. Lalo't ang paksang ito, batay sa pahayag ng DepEd, ay isa sa mga prioridad nila dapat at na integrated na bahagi ng ating curriculum at naituturo na sa ating mga estudyante, lalo na sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao at araling panlipunan. Katunayan, isa ito sa mga ginagawa ngayon ng lesson exemplars ng Bureau of Learning Delivery ng DepEd Central, na kung saan sa nagdaang tatlong taon, actually sa nagdaang 3 years, ay isa ako sa mga consultants sa development of lesson exemplars, integrating human rights in araling panlipunan from grade 1 to 10. At ngayong taon, ay for finalization na ho yung 350 plus lesson exemplars na nabuo, na kung saan ho isa ako sa mga consultant, at ang bulong sa akin ay isusunod naman ang lesson exemplars sa peace education na priority ng kasalukuyang management ng DepEd. Mahalaga para sa amin ito dahil at least mapapopularize na natin yung konsepto ng peace education and human rights. Of course, ay napapanahon din yung ating magiging pagtalakay kasi nga at least sa mas maagang sitwasyon na ito, bago pa man lumabas ang mga lesson exemplars, ay nagiging malinaw na yung pagtalakay natin para sa mga guro ng Masambol Elementary School sa usapin ng peace education and human rights. Okay, share lang din ho ako muna ng aking screen. Hingi lang ho ako ng authority sa host natin.
Okay, nakikita na ho ba yung aking screen? Yes. Okay, check ko lang kung kumapit. Okay. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang aking paksa ay Peace and Human Rights Education for Teachers. Napapanahon nito, bagamat magiging limitado lang yung ating discussion dahil din sa napakalimitadong oras. Batay sa program ay kailangan ko matalakay ito ng 20 minutes, yung usapin ng Peace and Human Rights. Kaya at least yung nag-expect din ng mas malalimang talakayan at mas malawak at mas komprehensibo ay pinapaalahanan natin na ang i-discuss natin, pipilitin natin itong maging komprehensibo sa loob ng 20 minuto. So yung aking pagiging pagtalakay ay ang lente natin gagamitin ay yung tinatawag natin human rights lens. So pag-uusapan natin ang kapayapaan batay sa prinsipyo ng mga karapatang pantao. Malinaw naman ito batay sa pahayag mismo ni dating UN Secretary General Kofi Annan that we will not enjoy development without security, we will not enjoy security without development, and we will not enjoy either without respect for human rights. Kinikilala namin bilang mga human rights advocates yung kahalagahan ng development para sa kapayapaan at seguridad at yung pagkakaroon ng kapayapaan at seguridad doon sa tinatawag nating pag-unlad ng isang bansa economically, pero ang sinasabi natin, ang sentro ng lahat ng ito ay ang tinatawag nating human rights. Sinasabi nga namin, human rights define human security, no security without the protection of human rights. Development requires respect for human rights, and respect for human rights prevents conflict. Sinasabi natin, peacemaking must be built on human rights foundations, and peacekeeping and peace building must be likewise give a central place to human rights consideration. So, sa lahat ng ito, ang magiging sentro ng anumang usaping pangkapayapaan ay ang tinatawag nating pagkilala at paggalang sa karapatang pantao. Walang tunay na kapayapaan kung walang pagkilala, paggalang at pagbibigay sa katuparan ng lahat ng karapatang pantao ng lahat sa lahat ng pagkakataon. So ano ho ba yung tinatawag nating kapayapaan? Pag sinabi nating kapayapaan, ano ang ibig sabihin nito? So may mga ipapakita ho ako na iba't ibang mga larawan at sabihin natin kung nakakakita ba tayo ng karahasan o violence sa bawat picture na ito. So limbawa ito po, ang usual ni sagot ng estudyante, we see violence. Ito, medyo nag-iisip ang iba. Meron nga bang karahasan sa usapin ng kahirapan? Itong bullying, panununtok ng isang bata, definitely, sasabihin nila, meron tayong karahasan. Yung pagkasira ng kalikasan, pagkakalbo ng mga kagubatan, meron po bang karahasan? Napaiisip po ang iba. Yung usapin ng homelessness at joblessness, kawalan ng trabaho, kawalan ng ligtas na panirahan para sa mga tao. So ito po ba ay isang anyo ng karahasan? Yung violence against women and children, ito po ba ay isang karahasan? Yung suicide, isa pa itong karahasan. Yung murder, isa po ba itong karahasan? And of course, yung usapin ng social services sa usapin ng kalusugan, isa po ba itong karahasan? Ito ho ay picture sa Pabella Hospital. Meron po bang karahasan sa larawan na ito? Meron po bang karahasan ito? So ito isang eskwelahan ho sa Manila, na kung saan nagsisiksikan yung mga estudyante sa isang lugar na hindi naman talaga classroom pero pinilit na gawing classroom. So ito po ba ay isang anyo ng karahasan? Yung paghawak ng bata ng baril, yung mga child soldier, ito po ba ay isang karahasan na maituturing na isang karahasan? So sinasabi ng iba, ito ho ay hindi isang anyo ng tinatawag nating karahasan. So ito, kagagaling ko lang din ho sa Manila City Jail nung nakaraan, yung pagsisiksikan ng mga inmates natin, mga person deprived of liberty sa isang kulungan, sa isang detention cell. May tuturing po ba ito na isang karahasan? Okay. Ang tanong, mayroon po bang karahasan sa lahat ng mga nasabing larawan? Was there violence in all photos? Pag tinanong usually ito sa aking pagtuturo ng peace education, halimbawa sa FEU, madalas sinasabi ng mga estudyante, doon lang sa mga tinatawag nating may direct violence. Halimbawa yung usapin ng gera, yung usapin ng tinatawag nating torture, yung usapin ng violence against women and their children, yung bullying, lahat ng ito ay mayroong karahasan. Pero kami as a human rights advocates, yung lahat ng larawan na aking ipinakita, lahat ng ito ay considered na karahasan. Bakit? Simple lang. Kasi nga, there are two kinds of violence, which is direct violence and indirect violence. Yung direct violence, yung war, child abuse, violence against women, torture, yung usapin ng
pag-aaway ng mga bata, o fist fight at di pa, yung bullying and intimidation, lahat ng ito ay itinuturing na karahasan at kawalan ng kapayapaan. Subalit, mayroong mga tinatawag nating indirect violence, which is structural. Halimbawa, yung laganap na kahirapan sa Pilipinas. Halimbawa, lumalabas na sa Pilipinas ay nasa 48% batay sa huling survey ng SWSS ang nagsasabi na nakaranas na sila ay naghihirap at mahirap. Katunayan, batay sa datos mismo ng gobyerno, ang nakakaranas ng poverty incidence ay nasa 21% ng mamamayang Pilipino, around 18 million na Pilipinos ang nakakaranas ng labis na kahirapan. Sociocultural violence, halimbawa yung sexism, yung racism, yung usapin ng kawalan ng gender equality, lahat ng ito ay bahagi ng tinatawag nating indirect violence. Ecological violence, yung pagkasira ng kalikasan, yung pagkakalbon ng tinatawag nating mga kagubatan, lahat ng ito ay kaunyod ng tinatawag nating karahasan. Mahalaga na makita na sinasabi ho namin ay mahalaga ito kasi nga how do we address peace if we don't see the violence? So mahalagang makita ho na tingnan natin yung bang mga nabanggit na lahat ng pictures nito ay itinuturing nating karahasan. Kasi kung hindi natin itinuturing na karahasan, meron ho tayong magiging problema. Kasi halimbawa, yung bang pagsisiksikan ng mga estudyante sa isang eskwelahan, yung katalino na sitwasyon ngayon na wala tayong maayos na ventilation, hindi tayo nakapag-provide halimbawa ng aircon sa kabila ng napakainit na panahon, ito po ba ay maituturing na isang karahasan o isang tinatawag nating violence? So yun ho yung isa sa pag-usapan natin. Ano ba yung kapayapaan? What is peace? Ano ho ba ang ibig sabihin nito? Pag sinabi ho natin kapayapaan, this is a state of harmony, which is ibig sabihin positive state of inner peace and calmness and balance, yung kaayusan, characterized by the absence of violence, conflict, and hostility. Ang unang katangian ay absence of violence, absence of conflict, absence of hostility, o yung kawalan ng kaayusan. Pero, binibigyang diin that it encompasses not only the absence of physical warfare, but also the presence of social justice, equality, and respect for human rights. So mahalaga hong makita natin na yung mismong kawalan mismo ng presensya, ng kawalan ng hustisya, social justice, ng kawalan ng pagkakapantay-pantay, at yung mismong pagrespeto sa karapatang pantao ay considered na kawalan ng kapayapaan. Katunayan, sinasabi mismo ng tinatawag nating mga peace advocates na si Tosi Win at Virginia Wagas, mayroong 6 na usaping pangkapayapaan. Una ay yung laganap ng militarization. Kasi nga, may mga militarization na nagaganap halimbawa sa Southeast Asia. Yung structural violence tulad ng poverty. Yung human rights, yung personal peace, yung environmental care and cultural solidarity. Ito yung mga usapin ng pangkapayapaan na dapat matugunan para magkaroon talaga ng tinatawag nating kapayapaan na itinataguyod ho natin bilang mga peace advocates. So yun ho yung isa sa mga tinatawag ho nating pagtalakay natin sa usapin ng kapayapaan. At mahalaga, ulitin ho natin, ang kapayapaan is not merely the absence of war or conflict, but also the presence of conditions that promote human flourishing and well-being. Kasama dyan yung protection of basic human rights for all individuals, regardless of race, ethnicity, gender, religion, or socioeconomic status. Kasama dyan yung ating SOGI, yung ating sexual orientation, gender identity, and expression. Hindi dapat tayo nadidiscriminate at dapat protektado yung ating mga karapatang pantao. So malinaw ho ito. Kasama dyan yung usapin ng equality. Simple lang ho naman yung konsepto natin ng equality. Dahil naniniwala tayo na tayo ay nilikha na magkakapantay, therefore we must be treated equally. Therefore, wala dapat na nagkakaroon ng diskriminasyon. We should ensure that yung more equitable and sustainable development that leaves no one behind. So malinaw ho ito sa konsepto ho natin ng usapin ng kapayapaan. Kasama dyan ay ang ma-ensure ho natin, una, na mayroong fair and accessible services to everyone. Kaya nga halimbawa yung pinakita natin kanina na totoo, may access ka sa ospital pero grabe yung sitwasyon ng ating mga public hospitals. Totoo na posible kang matignan doktor pero dadaan ka sa mahabang pila na hindi na maayos sa serbisyo at maraming pagkakataon. Ito'y bunga din ng kawalan din natin ng maayos na public health services.
Therefore, sinasabi natin, mahalaga that people should be treated as equals and get the dignity and respect they deserve. Kaya nga, halimbawa, pinakita natin sa kulungan, totoo yun. Nagsisiksikan. Alam niyo ba na yung ating congestion rate sa mga kulungan natin dito sa Pilipinas ay nasa 427%. So halimbawa, yung kulungan natin na dapat ay 46,000 lang yung kapasidad, nasa 120,000 plus yung kanyang congestion rate ang naninirahan dito. So medyo malaking problema ito at hindi ito isang anyo ng tinatawag nating kapayapaan at ito ay isang simbolo ng kakaroon ng tinatawag nating violence. Ang sabi nga dyan ng ating kaibigan at personal na kaibigan and the late chairperson ng Commission on Human Rights, si Chito Gascon, sinasabi niya, human rights are important enablers of human development that will create conditions for people to reach their full potential. Ganun kahalaga yung karapatang pantao. Pero ang sabi niya, as long as persons and in any part of the world remain deprived of their fundamental rights and freedom, we are all diminished. Kaya nga mahalaga na bahagi ng pagtataguyod ng kapayapaan ay kasiguruhan ng bawat isa sa atin ay naigagalang ang ating mga karapatang pantao. So isang malaking bahagi ito ng ating struggle sa pagtataguyod ng karapatang pantao. That when people can exercise their human rights, malinaw ho ang ating pahayag, they can stand up for themselves, they are empowered to take the decisions that impact their lives. When everyone can claim their human rights, no one can be left behind. Human rights are not the only way, but the smart way to accelerate progress for more equitable and sustainable development. So, mahalaga dito ngayon yung papasok yung konsepto natin ng diversity and inclusion. So, ano ba ibig sabihin ng diversity? It means appreciating the differences between people and treating people's values, beliefs, and cultures and lifestyles with respect. Yung ating kaibahan. Yung ating bang kaibahan ng pagiging lalaki at babae ay nagagawa nating i-appreciate at kilalanin yung pagkakaiba at pagkakatulad at may parehas na pagtrato sa bawat isa. Yung usapin ng kaibahan ng ating mga kultura at maraming iba pa, ng lahi at maraming iba pa, ng ating soji. So mahalagang tignan ito kung ito po ba ay nangyayari. Kasi nga walang puwang sa usapin ng totoong kapayapaan yung stereotyping. Yung stereotype na kung saan meron tayong set idea sa mga tao, sa mga bagay-bagay na kung saan ay especially na ang mga idea na ito ay hindi totoo. We judge people, when we judge a group of people who are different from us based on our own or other opinions or encounters. So ang tawag natin dyan ang stereotyping. At hindi naman yan bago. Kasi nga yung stereotyping nagsisimula nga dun sa konsepto ng pagiging lalaki at babae. Na kapag masculine yan, kung babae at masculine, tomboy yan. Pero hindi ba pwede na ang isang babae ay isang masculine? Ganon din kapag feminine, hindi yan lalaki, babae yan. So, hindi yan, bahagi yan ng LGBTQ community. At kung masculine at lalaki yan, logical yan, rational yan. Therefore, sila yung mga pang-abogado, pang-doktor. Kapag babae yan, sila yung pang-nurse, pang-teacher. Meron tayong mga ganong klase na gender role stereotyping, which is na dapat ay binabasag natin sa usapin ng pagtataguyod ng karapatang pantao. And what are the dangers of stereotyping? Simple lang. We assume that all people of a certain group or individuals are exactly the same, removing their true identity and assuming they are resistant to change. May mga bagay na ang katotohanan ay socially made o nilikha lang ng lipunan pero does not necessarily na ito ay bahagi ng tinatawag nating science. So, ang diskriminasyon, yung hindi makataong pagtrato sa ibang tao, o mga bagay-bagay, lalo nang may kaugnayan sa lahi, edad at kasarian. Isa ito sa ating mga nilalabanan. Okay? So, and what does the diversity mean in human rights? Diversity is essentially linked to the fundamental human rights to equality and non-discrimination. It is about recognizing, respecting, and valuing people's differences. At malinaw ito sa Article 1 ng Universal Declaration of Human Rights that we are all human beings that both are free and equal in dignity and rights. So, teka lang po. Kaya kung ayaw bumaba. Okay. Hello, sir. Ayusin ko lang ko yung PowerPoint presentation ko sandali ha. Kasi hindi umaayos siya. Okay. Hello, sir. Okay lang din po ba, sir, if ever po pag presentation daw po, lakayan daw po sana, sir?
ang problema hindi siya gumagalaw kapag nilakihan ka. Try ko na lang uli ha. Sige. Ako sandali lang. Medyo hindi ko alam kasi hindi kami masyado sanay sa Google. Okay. Google Meet kasi mas Zoom yung gamit namin. So okay. Sige po. Sige. Ayusin ko lang uli yung nabasa ko nga yung message ni Professor Silvosa. Pwede niyo po, sir, itry yun sa reading view po, if ever, para po medyo malaki po siya sa screen. Paano yung reading view? Saan nakalagay? Sa lower right po, sir. Lower right ng... pinakababa po ng PowerPoint presentation. Ayan po, yung parang... Reading. Okay. Yes. Ayan, okay. So, mas nakikita na ngayon. Okay, sige. Okay. Salamat. Thank Maraming you salamat. po. Yun lang pala yun. Okay. So, ang danger ng tinatawag natin na usapin ng tinatawag nating diskriminasyon ay yung hindi makataong pagtrato sa tao, mga bagay-bagay, lalo na yung may ugnayan sa ating lahi, dignidad, kasarian. So, ang pananaw na inferior ng ibang tao kaysa sa atin. So, hindi sa ganitong sitwasyon ay walang tunay na kapayapaan ang magaganap. Kasi nga, wala tayong pagkilala that we are all human, therefore we are all equal, that we are all equal in dignity and rights. So, yun yung isang konteksto. So, mahalaga sa usapin din ng diversity, yung tinatawag nating inclusiveness. Kasi nga, halimbawa, lumalabas sa Pilipinas, halimbawa, tanggap na ng 80% ng mga Pilipino, yung mga miyembro ng LGBTQI community. Pero bakit kung ganon tanggap, bakit lumalabas na laganap pa rin yung diskriminasyon? Kung tanggap, bakit hindi pa rin natin mahayaan na makapasok sa CR yung mga transgender sa usapin ng CR ng babae at CR ng lalaki? So bakit kinakailangan pa natin ang tinatawag nating gender neutral na mga comfort rooms at iba pa? So yung lumalabas na wala pa rin talagang ganap na inclusion sa usapin ng konsepto natin ng diversity. So ano bang ibig sabihin ng inclusion? This is an act of creating an environment where everyone is authentically valued, appreciated, and respected. Halimbawa, sa inyong mga classroom, tanggap natin yung diversity. Pero ang tanong, meron bang equal opportunity to contribute and influence every part of level of workplace? That we ensure that everyone feels safe and can bring their own unique selves to work. So, halimbawa, tanggap naman sa Pilipinas yung pagiging member ng LGBTQI community. Pero bakit maraming bahagi pa rin ng LGBTQIA ang hindi magawa nilang mailantad yung kanilang sarili? So, ibig sabihin, may problema pa rin sa kabuuan at nakakaranas pa rin ng stereotyping at diskriminasyon ang marami sa atin. Tatandaan natin, yung usapin ng inclusion ay usapin ng dismantling discrimination, in which we are enable everyone's full inclusion and participation regardless of their status. Kaya nga, sinasabi natin sa usapin ng inclusion, dinidismantle natin ang all forms of discrimination. Halimbawa sa Pilipinas, nagganap yung inequality and inequity. Pero ang hindi natin makita, minsan nagpo-provide tayo, hindi, may equal opportunity sa lahat. Pero hindi naman natin binabaklas yung mga systemic barriers, naging dahilan kung bakit mayroong inequality. So kung makikita ninyo sa larawan, di ba, so ang naging solusyon natin, bigyan natin siya ng dagdag na apakan para maiangat yung kanyang sarili, para makita niya yung dapat niya mapanood. Pero hindi natin nakita, kung tatanggalin natin yung mga harang at barriers na ito, pwede nating i-enjoy yung panonood ng isang palabas, ng isang laro at maraming iba pa. So anong punto? Dapat hindi lang ito isipin ng equality, equity, kung hindi pagbibigay din ng social justice. Kaya nga mahalaga na in promoting equal opportunities is not enough, particularly for groups that have been historically discriminated against and left behind. So papasok yung substantive equality na dapat nating tinataguyod, kasama dyan yung tinatawag nating pagyakap sa equality and diversity, kasama dyan yung pagbibigay ng positive change in their communities and behind. So we have to build empathy and compassion sa ating mga estudyante. Ngayon, paano ba natin ituturo yung peace and human rights sa ating mga estudyante? Hindi ho madali. Una, dapat ma-develop natin yung empathy, which is the ability to understand and share the feelings of another. Yung compassion, yung concern for the sufferings of others. Mahalagang ma-develop ito ng mga estudyante. Pero hindi ho ito madali. Kasi mahalaga, una,
kinakailangan makakita sila ng tinatawag nating modelo sa atin, yung model empathy, which we show genuine care and concern for others' feelings. So mahirap sa bahagi ng teacher, subject tayo sa tinatawag nating public scrutiny, which is kina-challenge tayo ng example, challenge of example, in which an educator's behavior does not reflect these values, nothing he or she says will be credible. So, kusapin ito na tayo ba ay may malalim na pag-unawa sa karapatang pagtao at commitment sa pagtataguy ng karapatang pantao, inaysa sa buhay natin ito. We must have a deeply felt commitment to human rights and peace education, a belief in the necessity for building a just and democratic society. At sabi nga dyan ni Professor Dr. Yeban, Pinis Yeban ng PNU, human rights is not just a set of content, but a perspective about right. Kaya nga ho, mga teachers, mahirap ang magturo ng human rights, ng peace education, kasi ang unang hamon ay kung makikita ba nila ito sa atin. Without an equality in human rights culture within the classroom and school as a whole, learning about these topics can be at best appear irrelevant and at worst hypocritical. So ang hirap magturo ng peace education and human rights kasi dapat nakikita ito sa atin. Yung bang classroom natin, malayang magsalita ang ating mga estudyante. Yung bang classroom approach natin ay participatory ito sa mga estudyante. Sa ating classroom ba ay malaya bang makapagpahayag ng makapaglantad ng sarili ang kanilang inyong mga estudyante? So ito ay bahagi ng proseso ng pagtuturo ng karapatang pantao at ng kapayapaan. Of course, kinakailangan din natin silang turuan ng tinatawag nating perspective taking, the ability to see situation from different perspectives. Na bawat isa sa atin may kanya-kanyang perspektiba, depende sa ating karanasan, depende sa ating kultura, depende sa ating pinanggagalingan, depende sa vantage points na mayroon tayo. Mahalagang maunawaan ng mga estudyante at tayo bilang mga teachers din that we don't see things as they are, we see things as we are. So mahalaga ito. So titingnan din natin halimbawa, ito ho yung kwento ng isang elepante at ng 5 bulag. So sabi ng isang bulag na nakahawak sa nguso ng elepante, ang elepante ay ahas. Ang sabi ng may hawak sa tenga, hindi, malaking pamaypa ito. Ang sabi ng may hawak sa katawan, hindi, isa itong malaking pader. Ang may hawak naman ng paa ng elepante, hindi, isa itong malaking pose. Yung may hawak ng tinatawag nating buntot, ay hindi, isa itong tali. So ang tanong natin, sino sa kanila ang tama at mali? Lahat sila ay tama kasi ang kanilang konklusyon ay batay sa kanilang karanasan, sa elepante na batay sa kanilang naging pwesto. Pero lahat din sila ay mali. Dahil ang kanilang konklusyon ay hindi nakabatay sa totalidad bunga ng kanilang limitasyon. Kawalan ng paningin kung saan sila nakalugar, batay sa kanilang pinakamalapit na karanasan at saan sila nagkakaling. So mahalagang makita ng mga estudyante na kung ano man yung katotohanan natin ngayon ay hindi absolute. Di po ba? That we don't see things as they are, we see things as we are. Dapat magsimula tayong tingnan ang ating kapwa, hindi batay sa ating vantage point, kung hindi sa kung ano sila. Kaya nga mahalaga yung empathy and compassion. So wala namang masama, sabi nga natin sa pagkakaroon natin ng iba at sariling pananaw, ang mahirap kapag masyado tayong kumapit sa ating pananaw na siya lamang ang pundasyon ng katotohanan dahil tumutungo ito sa tinatawag nating stereotyping. So encourage active listening, mahalaga ito na maituro ho natin sa ating mga estudyante, di ba? Kaya ho, mahalaga ako usually nagkakaroon kami ng activity, 2 estudyante, pinaghaharap o grupo ng mga estudyante, mas maliit yung group discussion, mas mainam kasi mas may chance na makinig ang bawat isa kaysa ho sa usual na lecture. Kasi pag lecture, hindi tayo masyadong nakakapagbahagi sa isa't isa. Dito, ang naibibigay ho natin ay yung kahalagahan ng pakikinig at pagtagtag natin active listening. Kasi ang tendency ho natin ng ating utak, mas mag-isip kaysa makinig. So, mas mabilis kasi na mag-isip tayo kaysa sa makinig. Kaya nga, mas maliit yung chance na nakikinig sa atin. Pero when encourage natin yung active listening, ito ho ay isang mahalagang bahagi ng ating pagtuturo ng kapayapaan at karapatang pantao. Of course, promote kindness and empathy in daily interactions. So, unang makikita ito sa ating mga teacher. Unang makikita ito ng mga estudyante sa kanilang pamilya. Unang makikita ito sa ating loob ng classroom. That the values of kindness, empathy, and respect for others. Of course, we have to foster empathy through arts and creativity. So, we have to encourage our students to create artwork or write stories that reflect their feelings or depict the experience of others, promoting empathy and understanding. Alam ko ho, hindi ho ito madali. Lalo na sa sitwasyon ng mga public school. Maswerte pa nga yung mga eskwelahan sa Quezon City kasi mas mainam ito kaysa sa mga mas mahihirap na mga siyudad at mga munisipyo na nagsisiksikan ng mga estudyante. Diba?
nagiging mahirap kasi ako naman din 10 taong nagturo. Mas mahirap para sa ating magturo sa public school kumpara sa private school kasi yung sitwasyon, yung class size, hindi maayos na ventilation ng classroom at maraming iba na nakakaapekto doon sa ating pagtuturo. Kaya nga mahirap din na magturo ng empathy, di ba, sa usapin sa ating mga public school students. Kaya mahalaga, we have to foster empathy sa creativity through arts at iba pa. And of course, reflex and discussion. Okay, dahil naman po ay limited lang yung oras at naghahabol tayo tama-tama for 20 minutes, ang aking iniiwan, hindi ho madali yung magturo ng karapatang pantao. Una, sabi ko nga ay ang alam ng teacher na ang unang kikwestiyonin ng mga estudyante pag nagturo siya ng human rights at paggagamitan nito ay siya mismo mga guro. Ganyan din halimbawa sa mga principal, hindi masyado nagtuturo ng human rights sa mga teachers kasi nga ang unang paggagamitan nila nito ay sa kanila. Kaya nga, maswerte tayo dito sa Masambong Elementary School kasi nga binagbukas ang inyong principal para sa ganitong klaseng activity. Ibig sabihin, ganun ka-secured ang inyong principal ng kanyang lahat ng ginagawa ay tungkol sa human rights-based approach, tungkol sa usapin ng participation, transparency at maraming iba pa. So, ano ang aming panawagan? We have to get up and stand up for our rights. Sa mga teachers, tumindig at manindigan para sa karapatan ng ating mga bata, ng ating mga estudyante. Sila kasi yung mas vulnerable na maabuso at sila rin yung mas vulnerable na dahil sa kanilang sitwasyon ay bukas na maabuso at walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. So, get up and stand up for our rights, pero get up and stand up para sa karapatan ng mga walang kakayahan na tumindig para sa ating mga karapatang pantao. At malinaw ang tindig dito ni Desmond Tutu, ni Bishop Desmond Tutu, that we cannot be neutral in situation of injustices because if we are neutral in situation of injustices, you have chosen the side of the oppressor. So hindi totoo yung neutrality. Kahit tayo mga nasa gobyerno, hindi tayo dapat maging neutral sa usapin ng human rights violation. Kaya kapag tinatanong, kayo naman mga taga-CHR, bias kayo. Totoo po, bias kami sa Commission on Human Rights, bias kami sa prinsipyo ng mga karapatang pantao. Bias kami sa usapin ng mga universally accepted principles ng karapatang pantao. Kasi yun yung ang lente na aming ginagamit. At bilang pangwakas, iiwan ko ang pahayag sa atin ni Albert Einstein that the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat. Okay, Jake and Grace, maraming salamat. Thank you, Mr. Kayabyab. Yan. Thank you for the wonderful talk, Mr. Kayabyab. It's a very full, essential, and information for all of us. Yan. Hindi ba, partner, Grace? Yes, tama ka dyan. I'm sure nag-enjoy naman po lahat ng teachers natin and madami silang nakuha information from Sir Melchor. Before we proceed to our open forum, we would like to first award the certificate to our guest speaker, to Mr. Kayabyab. Allow me to read the content of our certificate. Certificate of recognition is awarded to Mr. Melchor B. Kayabyab for his sharing time and expertise for the Peace and Human Rights Workshop for teachers of Masambong Elementary School. Also, this April 12, 2024, held at Masambong Elementary School, organized by us, NBS College and STP officers. Given this 12th day of April 2024 at Masambong Elementary School, Quezon City, signed by our Prof, Head of Coordinator of NSTP, Mr. Lon Salviosa, and our Principal of Masambong Elementary School, Cynthia V. Gomez. Thank you po, Sir Kayabyab. Thank you po, sir. Okay, maraming salamat din. So, it is now the segment for our open forum po. If any of you have questions or want to clarify something about the topics discussed by Mr. Melchor, please feel free to type in your questions in our chat box, or if you want, you can please raise your hand, your virtual hands, and then unmute if you have any questions. Thank you.
May nagtaas na yata ng kamay, Miss Grace and Sir Jake. Yes po. Sir Dindo po, yes po. You can unmute your mic po if you have any questions. Yes, sir. Ma'am, good morning. Napakaganda po yung narinig ko hinggil po sa human rights, no? Kung ano yung peace may dudulot. Ngayon, sir, nagiging ano lang ako. Kaya ako na magtatanong. Kasi ang nasa government po tayo, kami, mga teachers, katulad na lang sa class size, ang ano ko na ang ginagawang building parang hindi kasya yung class size na ibinibigay na 40 hanggang 45 pupils. So siguro na isa ito sa tinatawag nating injustice doon sa part ng mga bata. Ano po ang ginagawa ng human rights parang maibsan ito na kasi hindi kami pwedeng tumanggi anumang enrollment mayroon, tanggap kami ng tanggap. So ano pong magagawa ng human rights parang ma-address po itong class size ng mga public school mga public school? Thank you, sir. Maganda yung tanong nyo, Sir Dindo, no? Ano ba yung effort na ginagawa ng Commission on Human Rights? Una, mahalaga ding ilinaw, sir, ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao ay isang national government agency. Isa din ho kaming, yun nga lang, isa kaming independent agency na nilikha ng konstitusyon na nalayunin na magbantay at siguraduhin na nagagawang gampanan ng gobyerno yung kanyang human rights obligation. So, ano ho yung basically na ginagawa namin? Actually, naglalabas naman ho kami, sir, ng mga tinatawag nating advisory na kung saan ay nagsasabi na ganito yung sitwasyon ng problema at itong problema na ito ay isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Lalo na in terms ng compliance natin sa tinatawag nating mga international human rights treaties na kung saan tayo ay kabahagi. Katunayan, sir, regular kami na nagpapadala ng advisory sa DepEd na ito yung sitwasyon. Diba? Hindi talaga po pwede kasi in terms of international standard, dapat ang class size is nasa 25 to 35. So yun ho yung international standard. Pero sa sitwasyon natin sa Pilipinas, ako din po ay 10 taong nagturo sa Maynila, sa isang public school sa Maynila, Arroyo High School. Kami medyo malaki-laki pa yung school namin, pero hindi ho namin namimit ho yung pinakamababa ho kung estudyante before ay mga 50 to 60. So ang ginagawa ho natin ay tinatawag natin, minomonitor natin yan at sinisiguro yung compliance sa gobyerno at inire-report din natin to sa United Nations. Ang problema natin, sir, ay malaking bahagi ng problema natin ay yung maliit na budget ho ng ating gobyerno dahil din ho sa hindi naman pagiging mayaman ho ng eskwelahan natin, ng pagiging mayaman ho ng ating bansa. At may prinsipyo ho na ginagamit yung gobyerno, which is tama din naman ho, yung prinsipyo na tinatawag nating progressive realization. Anong ibig sabihin ng progressive realization? Na yung mismong pagsasakatuparan ng ating mga karapatan ay nakadepende sa kapasidad mismo ng gobyerno na ito ay sa katuparan. Ang commitment ng gobyerno, halimbawa, na wakasan yung problema natin ng classroom size at yung kakulangan ng mga classrooms ay sa 2040. Yun yung kanyang commitment. Pero ang karanasan natin sa mga commitment nito kasi after 2040, lumalaki yung population natin. Therefore, lalaki na naman ho yung problema. At marami iba. Sangat-sanga ho ito eh. Sa ngayon ho, aminado ho kami na ang kaya lang ho namin gawin talaga ay maglabas ng advisory at sabihan ng gobyerno na ito yung inyong mga pagkukulang, ito yung inyong mga obligasyon, ito yung dapat yung gawin. Ngayon, kung ito po ba ay magagawa ng gobyerno, nakadepende pa rin ho yan sa kapasidad ng pamahalaan na ito isagawa. Maswerte ho tayo kahit tayo mga teachers kasi di ba halimbawa ang Masambong Elementary School ay bahagi ng QCPSTA ng Quezon City Public School Teachers Association, which is bahagi din ng Alliance of Concerned Teachers at maraming pa. Kasama ito sa ating mga sinusuportahan na pangangalampag ho ng mga teachers na asikasuhin naman yung problema sa edukasyon. Pero ulitin ko, sir, maswerte pa rin ho kayo sa Quezon City kasi mas malala ho ang sitwasyon sa iba pa ang mga mahihirap na syudad at munisipyo. Pero at least sa haba ng paliwanag ko sa dulo, ang kaya lang talaga namin ilabas at least magiging alis ako sa inyo, advisory.
Kung ito ba ay magagawa ng gobyerno, wala ho kaming kapasidad na pilitin ng gobyerno na ibigay yung mga wala rin naman siyang kapasidad na ibigay. So yun ho ang masaklap din na katotohanan. Salamat, Sir Dindo. Thank you, sir. Thank you. Yan, thank you po. Sa mga magpo-participate po na gusto mga question is magkakaroon po sila ng prize. Surprise na prize. Yan, sa mga magpo-participate sa open forum natin. Tama po si Ma'am Marites, ha? Sad reality po. Sad reality po yung sitwasyon. Ayan, any questions pa po ba? Baka po may mga questions pa po yung other teachers natin or they want to clarify something pa po. Please feel safe to just unmute your mics na po. Thank you. Actually, habang iniintay din natin yung iba pang mga magtatanong, isang bahagi din na dapat din sinasakatuparan, hindi lang ho yung sitwasyon ng mga bata, sitwasyon ng mga classroom, pati yung kalagayan ng mga public school teachers sa bansa. Hindi naman ho kaila na overwork ang karami sa ating mga guro. And of course, underpaid. Hindi ho talaga sasapat yung sinisweldo ho ng, lalo na yung entry position sa usapin ng para sapat na mabuhay yung kanilang sarili at yung kanilang pamilya at magkaroon ng professional development. Kaya kaisa din ho kami sa CHR sa panawagan na bigyan ng tamang kompensasyon ang mga guro na kung saan ay mag-aangat ng kanilang panlipunan at pangkabuhayang kalagayan. So yun din ho yung aming tindig ko para dyan. Kaya suportado ho namin yung salary upgrading na panawagan ho ng mga guro. Okay, wala na po ba? Miss Grace and Sir Jake? The last call po. And teachers, baka po may questions pa po kayo or if wala na po, we will end the open forum po after a few minutes. Siguro po mga 2 minutes if ever. Pero sa Grace and Jake, habang naghihintay din tayo, ang isang usual na tanong naman ng mga teachers, Sir, gusto namin ituro yan pero kulang naman ho kami sa mga materials at marami iba pa. Yan naman ho yung pinag-e-effortan ngayon ng DepEd. Kaya nga ho may mga lesson exemplars na binubuo. Medyo siguro by next year may lalabas na rin ho yung mga lesson exemplars na binubuo ngayon ng DepEd na kung saan ay ipapadala sa mga eskwelahan na magagamit ng mga teachers dun sa pagtuturo ng peace education and human rights sa mga subject nila. Integrating peace education and human rights. So yun din ho yan. In fairness, may effort naman ho na ginagawa ang DepEd. Tama ho si Ma'am Andromeda. Ngayon nga ho, kasi isang lumalabas yung mga teachers din ho. Lumalabas. Hindi namin alam kung paano namin integrate. So, dapat merong mismong mga modelong banghay-aralin ho na magagamit si teachers. So, yun naman ho yung ginagawa ng DepEd ho ngayon. Sa kooperasyon din ho ng Commission on Human Rights. Okay, thank you very much. Good morning. Sorry. Yes po, proceed lang po. Sorry po. Good morning po. With regards po doon sa sinabi ni Sir Melchor, doon sa mga materials na kailangan gamitin, yung mga exemplars. Yun nga po sir, follow up lang po doon. Kasi as of now talaga, di ba nagka-catch up Fridays po kami. So, yun, hirap po talaga, to be honest, hirap po talaga kami paano ituro siya. So, kung doon po sa sinasabi nyo, so hopefully mga next school year pa po namin mararamdaman yung materials. Sa usapin ng peace education and human rights, ma'am, batay sa ginagawa namin mga lesson exemplars, by next year pa po, ma'am. Kasi pa-finalize ho namin ngayon, printing next year. So medyo yan. Ang problema nga namin, naabutan na ho kami ng bagong curriculum. So mag-a-adjust uli ho yung, di ba, yung mga lesson exemplars. Pero totoong mabagal, ma'am, totoong mahirap. Pero at least, ang sabi ko lang, at least may effort naman din ho yung DepEd. Pero naintindihan ko ho yung pahayag ko ninyo, ma'am, na mahirap kasi nga kulang tayo ng materials na para magamit ho dito.
Thank you po, sir. Pero follow up lang po, sir, no? So with regards po that, so pwede naman kaming kumuha, right, ng ibang mga lessons or materials na pwede namin i-integrate po doon sa about peace education. Tama po ba? Yes, ma'am. Pwede naman po. Kahit po sa internet, marami ho yung pwede nating magamit na ano po, na materials. Kasi habang naghihintay ho tayo kasi medyo mabagal ho talaga yung yung alam mo yung bahagi ng burokrasya. Kasi yung project ho namin 5 taon na eh. So nakatatlong taon na kami. Pang 5 taon ho pa lang ngayon. So medyo mahirap po. Tapos for printing pa next year. So pwede naman ho yan, ma'am, pwede po. Gano'n naman ka-resourceful tayo mga teachers, ma'am. And ka-creative. Okay po, thank you po, Sir Melchor. Baka po may mga pahabol pa pong questions yung teachers natin. If ever po go lang po, feel free to ask your questions po. Good Okay, morning si po. ma'am. Yes, ma'am, ma'am teacher. Opo, I'm from NBS College po. So they're my classmates. We're fellow NSTP students. Just one question po, if for future reference and for so we can also foresee if we can do this. No, is it possible po ba to have a simple symposium for elementary students given by your how do you say, agency, from your part po, Mr. Melcher, to deliver a symposium regarding peace education to students, directly to elementary students po? Ma'am, bukas naman po kami dyan, lalo na ho kung mga elementary students. Meron ho kami Child Rights Center na pwede hong mag-assist sa inyo. Pwede ho akong tumulong na itulay ho kayo sa Child Rights Center para makapaglunsad doon ng mga workshop and forum at iba pang activities para sa mga bata, para sa kanilang sa peace education and human rights po. Thank you so much po. Okay, last call na po. If ever may questions po, please feel free to ask it to Sir Melchor Kayamyo po. Thank you. And then after at least 2 minutes, mga 10:08 po, we'll end the open forum. Thank you. Pwede po bang magtanong? Sige lang po, ma'am. Sige lang po. Sige po, yung kay Ma'am Milana po muna nandun sa chat box. Okay, yes ma'am, yung mga grade 6 po, pwede po. Actually, kagagaling ko lang din ho sa Kanumay Integrated High School. So yung elementary students ho nila saka yung kanilang mga ano po ay nagbigay ho kami ng kanilang discussion tungkol sa kanilang mga karapatan. Children's rights naman ho yung discussion. Pwede po ma'am, pwede po. Ma'am Janet. Yes sir, kasi po napansin ko dun sa, I'm teaching ESP grade 6. Pag nagda-diary po sila, madami po silang sinusulat. So mababasa po din na may mga problema sila. Opo ma'am, maganda po yan na ano po. May mga marami ho kami pwedeng ibigay ho para sa mga estudyante na discussion. Halimbawa, meron ho tayong anti-bullying campaign, yung kanilang children's rights, so pwede pag-usapan at saan din ho sila posibleng pumunta ho at iba pa. Of course, kasama din ho dyan yung pagpapaigting din ho ng kanilang responsibilidad bilang mabuting mamamayan. Kasi ho, sabi nga namin, walang bawat karapatan may kakibat na obligasyon. So dapat yan binabalanse din ho natin. At yun ho yung isa sa matuturo ni CHR. Thank you po. Okay, si Ma'am Andromeda po, meron pa ho tayong tanong. Ay, opo sir, follow up lang din po. Tungkol po dun sa, well, nasabi, isa rin po sana sa itatanong ko niya po for sa mga estudyante. Kung meron sa mga estudyante at meron na sa teachers, pwede pa rin po ba siya sa parents mag-conduct ng
topic about peace education po or training din sa kanila. Kasi syempre, kailangan din ng peace sa bahay. Di po Yes, ba? ma'am. Opo. Yes, ma'am. Opo. Magpasabi lang po kayo, ma'am. Madali naman ho kaming ma-invite ho. chr.gov.ph lang din ho kami. Sulat lang din ho kayo ng simpleng invitation. Wala din naman ho kayong obligasyon sa amin kasi ho ito'y bahagi ng aming services na ipinagkakaloob sa ating mga kliyente. At kayo ho ay tuturing namin bilang mga kliyente. Pwede po natin mag-organize kayo. So, papadala ho kami ng mga speakers naman din ho, na pwede ho manggaling sa amin. Maganda po yan. Maganda po. Apo. Wow, maraming salamat po, sir. No, looking forward po kami sa bagay na yan at malaking bagay po yan para sa mga magulang po ng Masambong Elementary. At syempre po, maaari din po bang face-to-face if ever or online din po? Pag Hindi, ma'am. Mas mainam po sa amin yung face-to-face. Mas gusto ko namin. Apo. Basta maggawa lang po kami ng letter Yes, for ma'am. that invitation and then bahala na po kayo. Ganun Yes, po. Apo. Ayun. Salamat po. Ayan, as said po kanina, at 10:08, we will end our open forum na po. So that is the end of our open forum. Thank you very much po, teachers, for your questions and the informative answers of Mr. Melchor Cayabyab. So we will then go to our closing remarks na po. And to end our today's program with a wonderful message, we are pleased to have Ms. Maritzu S. Basijan, Master Teacher 1 and Master Teacher in charge of Araling Panlipunan of Masambong Elementary School. Thank you po. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mahusay at magaling na speaker po na ibinahagi ngayong umaga, Sir Melchor Cayabyab. Ganon din po yung ating yung partnership po natin sa NBS, sa pangunguna po ni Sir Silvosa. Sir Marlon Silvosa. Ayan. So sana po hindi po ito yung huli, kundi simula pa sa mga susunod pa natin pagsasamahan ng NBS. Ayan. So sobrang makatas, makatas, malaman ang mga binitawang salita at mga kaalaman na ibinahagi ni Sir Melchor Cayabyab upang kalampagin ang mga karapatang pantao, partikular sa sitwasyon ng mga kaguruan, na patibayin at palawigin na naaayon sa pagkapantay-pantay patungo sa kaayusan at katahimikan sa loob ng perimeter ng aming eskwelahan. So napapanahon po sapagkat di ba po natin masabi, mayroon po mga hinaing, mayroon po tayong mga problema na kinakaharap sa loob ng ating paaralan, at ito po ay isang daan patungo sa aming inaasam na pagkapantay-pantay ng mga karapatan pantao ng ating mga kaguruan. Kaya in behalf po ng Masambong Elementary School, malugod po kaming at kami nagagalak sa inyong mga karanasan na ibinahagi sa araw na ito. So maraming salamat, Sir Melchor Cayabyab, at ganoon po sa NBS. Ayan po. Thank you very much po, Ms. Maritzu. Ayan. Thank you so much po. To our guests and teachers and students, we hope you found this morning presentation informative and practical and handy. And with that, our webinar about peace education and human rights is coming to an end. But before that, we would like to express our heartfelt thanks to Sir Marlon Silvosa for being the head of this seminar, and of course to Mr. Melchor V. Cayabyab, who agreed to deliver such handy information for today's webinar. And for our creatives, we have Cadet Jose Carlos Villanueva. And for our technicals, we have Cadet Javi Fabia, Renard Hapil. And for the certificates, we have Juvie Hibaya, Daniel Castor, and Lay Pineda. While for the forums, we have Miss Cheezer and Jessa Mandalo. And of course, our NBS College NSTP cadets and teachers and the teachers of Masambong Elementary School.
Thank you very much po. With that, our webinar has come to end. Thank you once again for attending and making this possible, successful webinar. And before you leave the meet, please fill out the evaluation form we have for you, which will be sent through our chat box. And before we leave our G-Meet po, may I request po na open po ang ating camera to have a photo op po sa ating webinar. Yan, gusto naman po natin makita ang mga faces ng Masambong Elementary School teachers natin. Yes, if ever po pwede po kayo mag-open cam, please po let us know. Ayan, for our photo op po this day. Just to end our very eventful webinar. Ayan. Baka po yung iba po kaya po mag-open cam. We'll wait po. Thank you po sa pag-share, Sir Melchor. Thank you sa pag-host, Sir Jake and Grace Ann. Thank you po. Thank you po. Thank you rin kay Sir Marlon. And also po, teachers, thank you po sa inyong lahat. Sir Mel, thank you po. Ito po yung unang pagkikita po ninyong mga teachers tsaka po ng NSTP cadets and teachers. So makakasama niyo pa pong ilan sa kanila sa mga iba't ibang activities po as we discuss. So teachers, hingi ako lang po sana kay virtual clap kasi po this is the first time na ginawa at inorganize po ito. The credit is for the NSTP students. Sila po lahat ng gumawa ng mga nakikita po ninyo. So ginaid lang po sila. So sila po yung nakabuo kung bakit naging posible po itong webinar na to para sa inyo. Salamat po. Salute guys. Sir Marlon, ma'am, thank you so much. Welcome po ma'am para Thank po you, sa thank you. Sir Mel, thank you rin po. At nandiyan si Ma'am Gomez. Hello, Ma'am Gomez. Good morning, Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia. Oh, bigla siyang nawala. Papasok na. Ano siya nasa school pala siya kanina, nag-ikot daw po. Naka-asynchronous po kasi kami, sir. Kaya, Thank you so much, sir. Sana hindi lang po ito yung, natin, last na pagkikita. Thank you so much. Hello. Ayan. Ayan na si ma'am. Ma'am. Ayan na. Okay. Ma'am. Ano na ba? Mamaw siya. Nagluloko ang aking, cellphone. Maraming ewan ko rito kung anong meron. Ayan. Oh, ma'am, nakapag-closing remarks na po si Ma'am Marichu. Kasi namin kayo kanina pa.